Oktubre po tayo, buwan ng Santo Rosario. In fact, Our Lady of the Most Holy Rosary festivity in the calendar of the liturgy is October 7. Balikan po natin ng konti ang history. Saan ba ito nanggaling? Wow, 1206, more than 820 years ago ay binigay itong rosaryong ito ng Blessed Mother kay Saint Dominic de Guzman. Kaya nga po ang mga Dominicans ang very, very close to that devotion of the Most Holy Rosary. In fact, in the Philippines, they are the so-called Most Holy Rosary province. No? Pero itong Santo Rosario binigay kay Saint Dominic de Guzman kasi gusto niyang i-evangelize ang mga heretics po called Albigensians. Hindi niya alam paano pasukin at ipakilala ang totoo sa ating pananampalataya, the true Christ, the true faith. And the Blessed Mother said, gamitin mo ang mga misteryo ng aking anak sa pamagitan ng ganitong pagdarasal ng Santo Rosario. So it became a devotion. But in 1571, ginamit ito ng Santo Papa kasi nagpadasal siya kasi the Ottoman Empire called Turkish Empire, mga Muslim po, gusto nilang sakupin ang buong Europe. And the Holy Father asked in that naval battle at the Mediterranean Sea, ang Lepanto, kahit ang fleet ng Holy Father ay mas mahina kaysa sa fleet ng Ottomans, nanalo. By the grace of the intercession of the Virgin of the Holy Rosary. So, nagkaroon ng piyesta po, ang Most Holy Rosary. Pero sa Pilipinas po, ginamit din po ng mahal na Birhen ang kanyang victory. Kaya ang tawag sa kanya, Our Lady of Victory de la Naval. Kasi dito rin naman, sasakupin tayo ng Dutch Protestants. At nagkaroon ng naval battle sa Manila Bay. At kamuka sa Lepanto, hindi po malakas ang puwersa ng mga Espanyol. Pero ang mas malakas po ang dasal ng mga Pinoy. Sa Intramuros po, nagdasal sila ng Santo Rosario at kahit mahina po ang puwersa natin, nanalo tayo sa Naval Battle of Manila. Kaya ang ating Lady of the Holy Rosary sa Santo Domingo Church po, dyan sa Maynila, sa Quezon City, ang pangalan din niya, Virgen de la Naval de Manila. Santo Rosario, si John Paul II, dinagdagan po ang misteryo by 5 more. Rosarium Virginis Maria, encyclical letter of 2002, John Paul II said, huwag lang natin kunin ang joyful, sorrowful, and glorious. Lagyan din natin ng preaching and curing and miracles of Jesus. So, mula sa 15 mysteries po, naging 20 po ang ating Holy Rosary. Puno na po ng sinasabi nating buhay ni Kristo. Ang Santo Rosario po ba'y paulit-ulit na dasal? Yes, with the Hail Mary. Pero hindi po natin i-concentrate ang ating dasal at isipan sa Hail Mary. Siya po'y parang background para ating ma-meditate, ma-contemplate ang mystery of God's love. First, in the mysteries of joy, in the mysteries of the light. Nakilala natin ang Diyos Ama na may Espiritu Santo at may Jesucristong anak sa pamagitan ng mysteries of the light. Pero may mystery of sorrow, the pains, and the sufferings, and the death of His only Son. Pero kasi may mystery of glory. So, buo po ang storya ng sangkatauhan pag dinadasal natin ang Santo Rosario sapagkat doon din po ang summary ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo hanggang po ang mahal na Birhen ay reyna ng langit at lupa. Sisters and brothers, Our Lady of Victories, Our Lady of the Most Holy Rosary, La Virgen de la Naval de Manila, tells us through our pain and sorrows, but since we join the mysteries of the life, suffering, death, and resurrection of Jesus, we shall be victorious, like the Virgin Queen of heaven and earth, assumed into heaven, body and soul. Pag dinasal po natin ang Santo Rosario, dinadasal natin ang buong New Testament. Imagine sa 4 na araw lang, nabuo mo na ang buhay at ang kapighatian, pero ang kaluwalhatian
ng Panginoong Hesukristo na tayo ay kabahagi bilang kanyang kinatawan.